Dason ko ang dalan nga malisod, ibuhis ko ang nagkaluya kung kusog, ug sa ulahi unya ako makabaro, ug moangkon sa pagtuong dili mataro, pagkatamisa ula kong pagtuo, ug nangandoy nga makita ko ang Ginoo. Antuso lang tanan, bisan sa kinabuhi ug tiyan, kaya tumong niining ka lang, makamlagan ang iyang kahayag, ug ihalad ko ang tanang katagos, ug nangandoy nga makita ko ang imahen sa Diyos. Walay sama ang ibati, hindughan ko mag-alagad o nag-aula sa pagbalik mo, ug wala ko na iksapayan ang kasakit, kay kanunay ko nga si Jesus ang gisampit. Naampun ko na ang mga saan niya, ug ning kinabuhi siya ani-ana. Antuso ng tanan, bisan sa kinabuhi ug tiyan, kaya tumong niining ka lang, makamlagan ang iyang kahayag, ug ihalad ko ang tanang katagos, ug nangandoy nga makita ko ang imahen sa Diyos. Tanan, bisan sa kinabuhi ug tiyan, kaya tumong niining ka lang, makamlagan ang iyang kahayag, ug ihalad ko ang tanang katagos, ug nangandoy nga makita ko ang imahen sa Diyos, ug ihalad ko ang tanang katagos, ug nangandoy nga makita ko ang imahen sa Diyos. Sa pangandoy nga makita ko ang imahen sa
sa Diyos. Mayong gabi sa tanan nato ng mga kabaglaom o mga kaigsunan nga nagasunod ining ato nga series Into His Likeness. Dalaygon ang Ginoo ining takna tungod sa kaigsunan nga niya nasabta aron makapadayon ining ato nga series og nahinaot ko nga kini mahimong panalangin sa matag usa nato ka kinabuhi samtang kita magakinabuhi nining kalibutan nga ang atong goal is may sama ngadto kang Ginoo Hesus. Alang sa ato pagsugod, ato idungo atong mga ulo, alang sa pagampo kita. Dalaygon og silimbaho na mga Dios nga naa ka sa trono sa kalangitan. Ninintak na sa kagabiyon, nagaduol sab kami pag-usab diya sa imong trono sa grasya. Kami masalaypon, apan o Dios, salamat, pinaagi sa imong buktong anak, nga nagaula si ang dugo dito sa Kalbaryo sa krus. Mabat na namo o Dios ang saad sa kaluwasan. Kaluwasan nga imong ihatag kanamo o Dios, kung kami lamang magtugyan sa among kagalingon diya kanimo, sa pag-surrender sa tanan mga butang, sa among kasing-kasing, sa among nauna, sa among nga kalag, diha sa imong nga balaan nga presensya, ug mabatna namo Dios ang pagkausab sa among kagalingon nga mahimo kaming sama kanimo hangtod niya na akong adlaw sa imong pagbalik. Panalangin niya ang among mga viewers nga nagasunod ninintak na o Dios, nga samtang sila magapaminaw niini nga mga pagtulunan, mahimo kining kabahin og ang mga pulong mayluna sa ilang una-una og kasing-kasing nga kini makinabuhian usab nila samtang sila magapaabot sa dulnan nimo pagbalik. Salamat o Dios nga ikaw nagatubag sa among pagampo kay kintanan na magisalig gilaw mamadawat tungod lamang sa ngalan ni Hesus. Amen. Sa makausama yung gabi sa tanan nato nga mga kapaglaom o mga kaygalaan nga nagasunod ining ato nga series Into His Likeness. So, niya nata sa ikalima ka gabi sa ato nga panagtuon. Sa pipila ka mga gabi ato na tun-an ang mga lain-lain nga mga suhito. Apan kini nga mga suhito, ang atong goal is gusto nato mahibaluan kung unsaon nato nga may sama kita ngadto kang Ginoo Hesus dili sa panagway apan pinaagi sa kinaiya, pinaagi sa ato nga pagginawi, pinaagi sa ato pagbuhat sa matag adlaw pag kung kabildo o sabi sa unsa nga mga butang ato ginahimo, may sama kita ngadto kang Jesus. Apan sa dili pa kita moadto sa unahan, gusto nako pasalamatan ang ato nga mga kapaglaom nga kanunay nagasunod gyud niini nga programa karon nga semana ha. Ato mga viewers diya sa YouTube o ang ato mga viewers diya sa Facebook o bisan unsa nga mga media platform nga maoy ilang gibasihan sa pagtan-aw karon nga gabi. Ang ato mga higala diya sa US, no? Pastor and Mrs. Galarpe, no? Kanunay sila nagatantaw. Pastor and Mrs. Prahes diya sa Riverside, California, diya sa Laverne Church, RJ and Natining Salcido, no? O sila Ma'am Sir Ed and Ma'am Yen Abihuela o daghan pa, no? O diya dapit sa Chicago, Brother Joshua og sila ni Sister Tata nga Pailago, no? Og diya usab sa kauban gyapon nila sila ni Pastor Kid Batanga og si Ma'am Tata Batanga og diha usab sa Florida si Ma'am Darlene Pagkamalan kauban sa iya family og dinhi sa Kaginioro ang iyang igsuon Doktora Maricho Neri. Kauban sa itong magkaigsunan, din sakop sa Southwestern Philippine Union Conference. Din kita na isakop sa tanan ng mga ASI members, sa tanan ng mga Sabbath School directors nato o sa tanan ng mga kaigsunan. Nang hinaot ko nga kini nga mga pagtulunan o kini nga series Into His Likeness, mahimong kabahin sa ato pagkinabuhi samtang kita magapuyo niining kalibutan na magapaabot sa duol nga pagparehag ni Jesus Christ. Karon nga gabi mga kabaglaom, sa dili pa kita moadto sa ato nga suhito, gusto nako balikan kadyot kung unsa ang ato nahisgutan kagabi. Kagabi ato nahisgutan ang dying to self and living for Christ. Dying for self, living for Christ. Nagapasabot mga kabaglaom that transformation into the likeness
of God or Christ does not begin with changing habits alone. Dili kay pinaagi lang sa atong pag-usab sa kanang nabatasan, no? And it begins with surrendering sa atong kaugalingon ngadto mismo kang Ginoong Hesus sa pagtugyan sa atong kaugalingon kasing-kasing ug kalag huna-huna ngadto kaniya. So daghan mga tao nga huna-huna nga si Kristo ingon nga ato manluwas nga bisag di pwede ta magaduol pwede ta mag-usab sa atong kaugalingon nga di na ta moduol niya. Usbon ra nato atong kaugalingon. But gusto na ako ipasantop mga kapaglaom that kung maghimo kita sa atong kaugalingon nga pagbuhat, dili nato mahimo or dili nato mahimong magmadaugon kita sa mga tinguha sa atong kinabuhi, labi na sa ang atong goal nga usmo nato ang atong kinaiya sama sa kinaiya ni Jesus Christ. Because it is only Jesus, mga kapaglaom, ang makausab sa ato nga kinabuhi. So, ato sa natunan kagabi nga dunay Jesus outlines the three imperatives kanang it's a must or kinanglanon gayud nato. Una is to deny ourselves. To deny ourselves. Next is take up your cross and follow me. Mauna ang pinaka-basic yun kaayo nga himuon nato aron nga may sama kita kan Jesus Christ. So, atong isurrender ang atong pride, atong isurrender ang atong nga mga comfort ug ang atong plano ngadto sa Ginoo and tungod niya na ang Ginoo magauban sa mga tinguha sa ato nga kinabuhi. Simple ra kaayo mga kapaglaom. Dili nato lisod-lisoron ang kanang mahimutang sama kan Jesus Christ. Dili nato lisurod-surod atong kaugalingon apan pinaagi lamang sa pag-surrender sa atong mga garbo, sa atong comfort o mga plano ngadto kaniya. Karon nga gabi mga kapaglaom, ato tun-an ang lain nga suwito nagauluhan, growing in Christ-like character. Growing in Christ-like character. Magatubo sama sa kinaiya ni Kristo. Is it your desire, mga kapaglaom nga, samtang kita kinabuhin ining kalibutan mutubo ta sama sa kinaiya ni Kristo. No? Kanang kinaiya gid mga, kanang bitang, yung sao na ito pagkaibaw nga, kanang naanan nato ang batasan ni Kristo. Kanang bitang, maguna-una ta nga, mag-question ta, unsa ka ng kinaiya ni Kristo? Ang kinaiya ni Kristo, siguro mingon ta nga, kana bitawng di nagin masuko. Kanang sultihan tag dili maayo, unya di ta mo retaliate, di ta mo balos, murag kana siya muna ang kinaiya ni Kristo. But ato tan-awon karon unsa ang gisulti sa balang kasulatan nga magahatod nato ngadto sa kinaiya ni Kristo. The Bible says in Galatians chapter 5 verses 22 to 23. Unsa giingon dinhi? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. So kini siya mga kapaglaom, kini mga bunga sa balaan nga espiritu, kung naa di ay kuno ni sa atong kaugalingon, murag duol na ka or may sama na ka sa kinaiya ni Kristo. So, mga nigugma ko nga mga kaigsuunan, Christianity is not merely about changing churches or changing habits or changing lifestyle. Kaya ang tinuod nga pagka-Kristohanon is about transformation of the character. Ang tinuod kuno nga Kristohanon is ang pag-usab sa ato batasan nga may sama kan Jesus Christ. Daghan mga tao mangutana, how do I know I am truly growing in Christ? Diyon sa nako pagkahibalo nga kanabitang nagtubo na gyud ko diha kang Kristo. Sa akong kiyon ganiha, kung doon na kay kinaiya nga bisag sultihan og dili o bati nga pulong
unya dili ta mo retaliate, dili ta mo balos, murag you are already growing in Christ. Kung pasakitan ka ba ka or sumbagon ka o sa bariha, unya dili ka mo balos, most likely na agatubo ka diha kang Kristo. Apan kung sultihan pa ganit tag dili maayo, unya mubalos pa ganit tag bati pod nga pulong, o kung pasakitan ta, mubalos pud ta, mga kaigsunan, mga kapaglaom, wala pa gyud nato si Kristo sa ato nga kinabuhi. Usahay mangutana ta, what does a Christ-like life really look like? Unsa man na ang hulagway gyud sa tinuod gyud nga kanang Kristohanon o kinabuhi sa Kristohanon? Unsa man ang hulagway? The Bible, ang Biblia nagasulti klaro kaayo in Romans chapter 8 verses 29 to 30 nagaingon, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son, that He might be the firstborn among many brothers. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. And those He justified, He also glorified. So, but pasabot, mga kapaglaom, that Christ-likeness is revealed through character. Ang kanakunong batasan nga sama kang Kristo mo reveal, mo gipadayag diha sa imo nga batasan. Dili pinaagi sa imo nga title, not sa imo nga position, not even knowledge, but character. Mao ni ang gisulti but pasabot niini nga teksto. It is not title because usahay mingon ta nga kini pabor na gid kay ko sa Ginoo ani kay doktor ko, pabor na gid kay ko sa Ginoo kay engineer ko, or pabor na kaayo ko sa Ginoo kay pastor ko. No. Ang importante mga kapaglaom is ang atong batasan nga mahaom diha kang Kristo. Karon nga gabi, we study how we grow into that image. Atong tun-an nga unsaon nato nga makahimo ta sama sa kinaiya ni Jesus Christ. Number 1, Christ-like character is the fruit of the Spirit. Remember, sa atong gibasa in Galatians chapter 5, verse 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Mauni, mga kapaglaom, ang ginatawag nga batasan sa Kristohanon. Batasan sa Kristohanon. Ingon din the fruit, not works. Dili pinaagi sa itong batasan. Bunga. Unsa may bunga? Kalipay, kalinaw, gugma, pakidait, kalumo sa kinabuhi, kanang mapinalubon, mauna ang mga kinaiya o bunga sa kanang balaan nga espiritu. Not works. Okay? Si Apostol Pablo nagaingon, ingon pa niya, fruit, not fruits. One character, many expression. So, ingon si Apostol Pablo, the fruit of the Spirit, dili fruits. Because one character nga atong himuon nga mahimo kitang may sama kan Jesus Christ. Many expression, mga kapaglaom. Fruit grows naturally when the tree is connected to the vine. Kinsa man ang vine, mga kapaglaom, it is Jesus Christ. Ang usa ka bunga o ang usa ka tanom, dili na siya mamunga kung wala siya matanom pag-ayo, or dili pod siya mamunga kung wala siya kanang wala nakatapot sa usa ka sanga. It is connected to the vine, and you don't force fruit to grow. It grows as a result of abiding. Ang bunga kuno may suon dili nga imo na siyang pugson aron nga ang kahoy kuno di imo pugson nga mamunga. It grows as a result of abiding. Daghan kayo mga naghantag na ilan nga mga tanom, no? Nga
mamunga sama sa mga prutas. Ato na baluan nga, kana siya nga, kung ang mangga, mubunga ginag mangga. Dili kay, ang mangga, mubungag santol. No? So, mamunga na siya, dili ni mo pugson, it grows as a result of abiding. Nga naman, naaman siya diha sa kanang kahoy, na sanga, diha siya muguwa ang mga bunga. Dili kay ang bunga, na naay sanga nga dahon baka or kanang sanga. Pero ang sanga, adunay bunga. Ug ang bunga, mga kapaglaom, mao ang kanang unsa ang kanang naa sa punuan. Unsa ang punuan, mao na ang iyang bunga. Ang atong punuan is Jesus Christ. Ug unsa ang iyang bunga? Ang fruit niya, nga ato ginahandom nga ato makinabuyan, mao ang bunga sa kalipay, bunga sa gugma, bunga sa pakidait, bunga sa kalumo, mapailubon, mauna ang bunga sa balaan nga espiritu. Mauna ang bunga sa espiritu. Ingon sa Juan Kapitulo 15, versikulo 5, mingon si Jesus, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. But apart from me, you can do nothing. If you look into sa kanang paras, no? Paras, kanang grapes, inyo makita ng grapes sa Ulagway. Ang grapes, nakatapot gina siya sa vine. Kung walay vine, walay grapes nga bunga. Ingon si Jesus Christ, I am the vine. Ako mao ang paras. Ug kamo mao ang mga sanga. Kung dili, if you remain in me, kung magpabilin kamo kanako, and I in you, mag-uban Jesus Christ ug ikaw, kita magapamunga. Magapamunga ug unsa man, gugma. Magapamunga ug kalinaw, peace, joy, love, understanding, long-suffering, meekness, goodness, mao na ang bunga sa balaan nga espiritu. You don't become Christ-like by trying harder sa imo lang kaugalingon, but staying closer to the vine, staying closer to Jesus Christ, ug ikaw magapamunga. Magkapaglaom, atong itugyan ang atong kaugalingon ngadto sa kan Jesus Christ. Dili gyud ta mubulag ngadto kaniya. Kung imo tan-awon, kung dunay kahoy or sa example lang, grapes na lang, putlo nimo ang sanga, ang pangutana, mamunga pa ba ng sanga ha nga naputol? No, dili na. Nga naman, he was already separated from the vine. But kung wala siya naputol, padayon ang iya nga pagpamunga. In like manner, mga kapaglaom, when we are connected with Jesus Christ as the vine, ingon pa niya, apart from me, you can do nothing. Gawas na ako, or kung maputol ka mo, ngani ka na ako, wala na gyud kamoy mahimo. But when we are connected with Jesus Christ, ato mahimo ang tanan, uban kan Jesus Christ. Second, the character of Christ revealed. The character of Christ revealed. So, ingon ni, its fruit reflects who Jesus is. Matagbunga kuno, mo reflektar kung unsa si Jesus Christ. Unsa man ang love? His sacrifice. His sacrifice. Did Jesus sacrifice? Yes. Dito sa Kalbaryo sa krus. Aron lamang sa pagtubos niya sa ato nga mga sala. Sa imo ug sa ako ug mga sala. Gitubos ni Jesus. Mauna ang iyang gugma. Next is joy. His assurance. Kalipay sa Ginoo mga kapaglaom nga dito siya sa Kalbaryo sa krus. Gitagaan taniya og assurance. Nagaingon siya in John chapter 3 verse 16, famous kayo nga teksto, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Ang assurance niya is, those whosoever believeth in Him should not perish. Mauna ang assurance ug mauna ang kalipay sa Ginoo niadtong
mga tao nga nakonektar og midawat kaniya. Unsa ba gyud ang reflection ni Jesus? Peace. His trust in the Father. Mga kapaglaom, kung doon na tayo kanang pagsalig ngadto sa Ginoo, naatay kalinaw. Bisan tuod og nining kalibutan na ato masugata ang mga lain-lain nga mga pagsulay sa kinabuhi, mga problema sa kinabuhi, ato masugata ang mga hagit sa kinabuhi. But kung naa si Jesus Christ sa ato kagalingon, Jesus will give us peace. Magahatag siya og kalinaw. Only we will trust Him. Musalig kita ngadto kaniya ug mabatna nato ang kalinaw. Say for example, siguro last year, more than 60 times siguro nga nagasakay kog eroplano. Ato lang last year, no? Ang pinaka layo is going to the US, nga layo kay nang biyahe, siguro mga 14 hours or 16 hours. Abi ninyo, kung wa tay pagsalig sa Ginoo kung magsakay tag eroplano, kuyawan gyud ta, makuyapan gyud ta. Pero sa didto na ka sa taas, mayon ka Ginoo, ikaw na lang gyud bahala ani akong kagalingon. Unsay metabo, Ginoo, ikaw ray bahala. Kung imong itugyan ang imong pagsalig sa Ginoo, pagtugpa dito kung asa ka moadto, mayon ka Ginoo, I know you are with me. Ginoo, kay balo ko nga niya ka uban ako. Mga kapaglaom, trust mutras kita ngadto sa Ginoo. Next is patience. His endurance with sinners. Kita makasala atubangan sa Ginoo. But mapailobon ang Ginoo nga siya pailob sa imo ug ako nga mga sala. No? Grabe ka mapailobon ang atong Ginoo. Gipadayag niya mga kapaglaom sa bunga nga usa kini sa mga bunga sa Espiritu in His endurance sa ato nga mga makasasala. Next is kindness and goodness. His compassion. Ang iyang kaluoy ngadto sa matag usa. Ang iyang kaluoy, it was illustrated sa kinabuhi sa usa ka kanang tao nga gitulis didto sa nagabaklay gikas Jerusalem padulong sa Jericho. But the Samaritan man mao'y nagaluwas ngadto kaniya. And the Samaritan was compared as Jesus nga mao'y dunay kaluoy ngadto sa tao nga nagbuy-od didto sa dalan nga gitulis. Many times sa ato kinabuhi, murag dili ta ngayan atubangan sa Ginoo. But God is so kind. God is so good. No? Kanang alawiton nga God is goodness of God. Kanang ganahan kay ko paminaw nga alawiton kanang goodness of God. Og kantahon na ganina, malipay ko nga maminaw ana kay atong may baluan nga ang Ginoo gayod naluoy sa ato nga kaugalingon nga bisan kita magkasala. Faithfulness. His obedience. Faithfulness. Mga kapaglaom, let us be faithful ngadto sa Ginoo. Nga naman, He is faithful to us. Sahay, dili ta matimanon, but God is always faithful sa iya nga mga saan. Gentleness. His humility. Ang iyang pagka mapainobsanon, naa ba nato ang kinaiya sama sa kinaiya ni Jesus Christ. When during His ministry ni ini nga kalibutan, iyang gipakita ang kinaiya nga sulundon because Jesus came to this world not to be served but to serve. Iyang giugasan ang kanang mga tiil sa iyang nga mga apostoles, mga disipulos. Ang master gihugasan ang tiil sa apostoles? No? Yeah. Unsa man ang paglantaw mga paglaom? Ha? Di suro kung kitay dato nga ato di ta pwede nga mahugas sa tiil sa ato nga kaning ulipon, but Jesus mauni ang iyang gihimo. His humility gipakita niya ug mauna siya ang bunga sa balaan nga espiritu. Self-control. His victory over temptation. Many times sa ato kinabuhi we are tempted. Unsa man nga mga klase nga temptation? Siguro mayon nga gitintal ko, pastor, kay dito ko nag-adto sa lain nga lugar nya dunay babae nagtintal nako.
Siguro una nato nga temptation, but daghan a lot of temptation sa ato kinabuhi. Say for example, pagkaon. Pagkaon. Usahay, ang gikinahanglan nato aron nga mahimong himsog ta, gamay lang, balance lang nga mga pagkaon. Pero usahay, daghag pagkaon. Unya, kung mukaon ta, mura ta og kana bitang wa nay ugma, mubanat ta og kaon. Okay? Usahay, wala tay self-control. Okay? Usahay, exercise. Exercise is good. Mauna nga akong passion, mga kapaglaom, dugay na kaayo, muna akong passion, hantod karon. But, kung nasobraan po ang imo exercise, ang exercise na kinahanglan ta og 30 to 45 to 1 hour, siguro a day. But, kung ato pasobraan mga kapaglaom, mo exercise ta, tagtulo ka oras, no, that's more than. No? Kinahanglan ta og self-control. Kaya kung mas sobrahan, kung na po na siya, kanang makadaot na po na siya sa ato nga lawas. So we need self-control. And God has this kanang fruit of the Spirit. Self-control. His victory over temptation. Gidaog niya ang tanan nga mga sala. O gihimo niya ang iyang kagalingon nga ehemplo. Nga pinaagi sa iyang gihimo. Kita nga mga iya makatauhan nga gilalang. Muawat niya nga siya nagmadaugon sa sala. Mga kapaglaom, nagaingon si Mrs. White, Steps to Christ, page 58. The fruit of the Spirit is love, joy, peace. These graces are not produced by human effort, but by the Spirit of God. Espiritu, wala tayo mahimo sa atong kagalingon. Apan, pinaagi sa gahom, pinaagi sa grasya sa Ginoo, mahimo nato kini nga mga butanga. Dili pinaagi sa atong kanang atong human effort gyud, dili pinaagi sa atong kahibalo, dili pinaagi sa atong posisyon, apan pinaagi sa espiritu sa Ginoo. Maangko nato ang tanan. So, when we remain connected to Christ, pinaagi sa pag-ampo, pinaagi sa pagbasa sa iya nga mga pulong, sa pag-surrender sa atong kaugalingon ngadto sa Ginoo, Christ-like character naturally appears. Kanang batasan ni Jesus Christ naturally makit-an sa ato nga kaugalingon. So, we need to surrender. Next is, Christ-like character requires cooperation. Kung sa maibot pasabot nini, ato basahon ang 1 Pedro, Kapitulo 1, versikulo 5, paingon sa 6, nagaingon din who, through faith, are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. In this, you greatly rejoice, though now for a little while, you may have had to suffer grief in all kinds of trials. Ingon din nga kining kalibutana nga ato gipuy-an muagi ta og kalisdanan, apan let us be faithful until the coming of the salvation nga i-reveal in the last time. Ang atong ginapuy-an karon, we are facing a lot of challenges, a lot of trials, but muhugpa rani. Matod pa sa pinulungan sa uban, muhugpa rani, and the reward is ours, mga kapaglaom. But also, this very reason, giving all diligence, add to your faith, kung naata dini, nga kinaiya, kung madaog nato ni siya, nga kinaiya, mga kapaglaom, maangko nato ang kanibitang ganti, nga giandam ni Jesus Christ. God works, we cooperate. Si Pedro, nagahatag og listahan sa hagdanan aron nga mahimutang nga kanang samtang kita magatubo nga Kristohanon. Siya nagahatag, nagapadayag. Una is ang atong pagtuo ngadto kaniya. Giingnan kita nga ang atong pagtuo kinahanglan ato ipadayon. Lig-unon mga kapaglaom ngadto sa Ginoo. Virtue, then what else? Knowledge o ang self-control.
mga kapaglaom, salvation is by grace, but growth involves effort. Tinuod, ngayang kaluwasan pinagi sa grasya, but ang atong pagtubo, kinahanglan mo effort po ta. Doon na tayo, part nga mahimong kabahin, perseverance, and godliness. What else? Brotherly kindness and love. Mauni ang ato nga himuon, aron nga magatubo kita, ingon, nga mabat na nato ang kinaiya ni Jesus Christ. Gugma, no? Mauni siya ang mga kinaiya nga masama kita kan Jesus Christ. Gani nagaingon si Mrs. White, Christ Object Lesson, page 333. While God works in us, we are to work out our own salvation with fear and trembling. Kung sa may pasabot niini nga sa diha ngang Ginoo mubuhat sa tuwa, we are to work out our own salvation. Does this mean, mga kapaglaom, nga ang salvation nato is earned by self-effort? Pwede ang atong kaluwasan atong paningkamutan? No. Salvation is never by self-effort. Ang Biblia, klaro kayo, for by grace, ye are saved through faith. Kung ato basahon ang Ephesians chapter 2, verses 8 and 9, for by grace, ye are saved through faith, not works. Not by works of righteousness which we have done. Dili pinaagi sa mga kanang pagkamatarong nga ato ginimo, maluwas kita, mga kapaglaom. Kung sa miagi nga gabi, akong iskutan nga, ang usay, maguna-una ta nga, ang atong kaluwasan, ato gyud trabahoon. Say for example, musimba ta sa adlaw nga Sabado, aron gusto tang maluwas. Muuli ta, og ikapulo nato, muhatag tag COP, 10 or more, aron maluwas ta. Tumano nato ang napulo kasugo, aron maluwas ta. But to tell you, mga kaigsunan, that is not, dili na siya mao. We worship God during Sabbath day, not because maluwas ta, but because Jesus Christ saved us already. O kanang pagtuma nimo sa pagsimba o sa Ginoo sa adlaw nga Sabado, it is because giluwas na ka ni Kristo. Nga nung nag-uli kasi kapulo nimo, it is because giluwas na ka ni Kristo. Why? Nagatuman ka sa napulo kasugo ug maayo ang imong relasyon ngadto sa imong isikatawo, it is because giluwas na ka ni Kristo. Meaning to say, ang bunga, ang resulta sa gibuhat ni Jesus Christ didto sa Kalbaryo sa krus, dinhi sa imong kaugalingon, mao ang pagtuman sa iya nga kabubuton. So, what does work out on your own salvation really mean? Unsa man ang kanang work out on your own salvation? Unsa may sabot na? Notice nga the wording carefully. It does not say work for your salvation. It says work out your salvation. Okay? So, murara na siya mga kapaglaom o kanang like planting a seed ba? Kanang magtanom ka og liso, you do not create life in a seed. Wala ka nag-create o kinabuhi didto sa liso nga imong gitanom. Kaya nga naman, kinsa man nag-create og life, it is God. But you must water it. Imo na siyang bubuan, imong bisbisan, imong protektahan, imong i-cultivate, and God produces life. Ang Ginoo mao'y magpabuhi niini. Dili ikaw ang nagahatag sa kinabuhi. We cooperate with the growth. Mao ni ang pasabot niini nga gisulti ni Mrs. White. Growth is progressive. Character is not formed in one day. Character is not formed overnight. Dili kay pagkahibalo nimo nga pagkabati nimo sa pulong nga mao ni ang imong tumanon, then overnight or kanang in one day mahimo na kang sama kan Jesus Christ. Unsay giingon? 2 Peter chapter 1 verse 8,
For if these qualities are yours, are increasing, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Mga kapaglaom, growth is step by step. Ang pagtubo, step by step, daily and intentionally. Intentional, mga kapaglaom, matag-adlaw, step by step, daily, overnight, nga mahimo kang sama kan Jesus Christ, nga mutubo daritso. But you need to do it step by step. You need to do it kaning daily, intentionally, prayerfully. Dili ka makabot sa lugar nga imong adtuan, nga dili ka musugod og single step. Ha? Di ka makaabot dito. Hinay-hinay, mga kapaglaom. So, if these qualities maatua, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Next is, Christ-like character is God's final preparation. Ang batasan di ay, sama sa batasan ni Kristo is God's final preparation. Dili ta mahimong andam, mga kapaglaom, pagbalik ni Jesus Christ. Jesus is coming very, very soon. But dili ka maandam sama dili ka maandam sa iyang pagparehag kun wala nimo ang batasan nga sama niya. Nagaingon dinhi, Revelation chapter 14, verse 12. Here is the patience of the saints. Here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. Kadto mapailubon sa mga balaan. Kadtong nagatuman sa mga balaod sa Dios ug kadtong may pagtuo ngadto kan Jesus Christ, katong kining mga tawhana maoy makaandam sa pagpadayag ni Jesus Christ. The final task of God's people is not just correct doctrine but Christ-like character. Mao nang gingon ni Mrs. White, Christ of Declaration, page 69. Christ is waiting with longing desire for the manifestation of Himself in His church. When the character of Christ shall be perfectly reproduced in His people, then He will come to claim as His own. Our desire nga mahimot ang andam sa pagpadayag ni Jesus Christ. But we need first to i-align ang atong kaugalingon ngadto sa kinabuhi ni Jesus Christ. Christ waiting with longing desire nga kada bitang ang manifestation in His church unsa ang gusto ni Jesus Christ sa iyang iglesia. Nga kung ang batasan ni Jesus Christ will be perfectly reproduced sa iyang makatawhan, then He will come. Ang atong ipaabot sa dili madugay nga si Jesus Christ mubalik kung ang batasan ni Jesus Christ naa nanimo og nako. Doon na tayo mga handom usahay, sige tag-ampo Ginoo, ilabi kanabitang maglisod na ta sa atong kinabuhi. Kanabitang wa na tay kaunon, unya wa na tay sudanon, unya nag-eskwela ato magkabataan, unya wa tay ibayad sa tuition kung maningil na ang eskwelahan. Moingon din ta nga, Ginoo, pagkapait man ning akong kinabuhi, mubalik na unta ka. Muna atong kan ampo nga Ginoo balik na ka kay purting lisuran na sa akong kinabuhi. Pero kung mahayahay gani ang atong kinabuhi, mga kapaglaom, naa nato ang kwarta, naatay sakyanan, naatay balay, makasuroy-suroy ta bisan asa nga lugar kay daghan tag kwarta, unya atong balay nindot kayo, air condition, na swimming pool, unsa mga kanang amenities nga atong gikinahanglan naa sa ato Doon na tayo handom nga mobalik si Jesus, pero siguro maingon ta nga, Ginoo, gusto nako nga mobalik na ka, pero ayaw lang sa karon. Kaya nga naman, hayahay man ang imong kinabuhi, pero lisod ganing kinabuhi, mga kapaglaom, di ba? Ang imong handom mobalik na gyud si Jesus Christ. But most of all, mga kapaglaom, ang character transformation kung ma-reflectar na or ma-reproduce na sa katawan sa Ginoo, then ang saad sa Ginoo, He will come to claim us
as His own. Kuhaon ta niya may isuon, kuhaon ta niya nga iya nga mga karakter, nga mga katauhan. So, kung sama ba ano bitang usa ka diamond, ang diamond siguro wa pa man ko kitag diamond pero matod pa sa kasaysayan o sa istorya nga diamond becomes beautiful only kung i-pressurize ni siya kanang nailang mga i-process ana unya i-cut na siya then ipalis na siya tagaan pag yung panahon nga mapalis ang mahinluan og ayo and it come out nga ang diamond makita nimo ang unsa ang iya nga hulagway nga nindot nga ma-appreciate nimo nga murag kanang walay kanang priceless kayo. In like manner, God uses trials sa ato kinabuhi. Sulayan kita mga kapaglaom aron nga ang atong pagsuway kung atong madaog may sama kita ngadto kan Jesus. Like gold. Dinhi sa nakadungog ko og mga kanang bulawanan sa Davao, dinhi sa dapit sa Cagayan de Oro, na bulawanan dinhi pero ingon pa nila nga kung makakuykoy sila og bulawan o kanang magkuykoy sila og bulawan, dili nang bulawan mabaligya nila dito sa merkado, but i-process pa na, iagi pa nagkalayo, then dalon sa market. Inana usab ang ato nga kaugalingon. Kung gusto nato nga mahaom sa pagpadayag ni Jesus Christ, daghan mga pagsulay sa ato kinabuhi. But kung madaog nato na siya with faith, uban sa grasya sa Ginoo, mahimot ang andam sa iya nga pagpadayag. How can we grow daily in Christ-like character? Unsaon man nato? Number 1, daily surrender to the Holy Spirit. Surrendering to the Holy Spirit, mga kapaglaom. Tugyan ang kagalingon. Ampo ta kanunay Ginoo. Uban niko, giyahe ko sa balaan nga espiritu. Mauna nga ato pag-ampo kanunay. Ginoo, uban niko, ang Holy Spirit nimo mo'y magagiya nako. Second is consistent prayer and Bible study. Pagbasa sa pulong sa Ginoo o pag-ampo maunay pinaka-importante nga buluhaton sa mga Kristohanon. Aron may sama kita ngadto kaniya. Aron kung magbasa ta sa Biblia, kung mag-ampo ta, tagaan ta og discernment nga makahibalo ta unsa ang maayo ug unsa ang dautan. Mauna ang gusto sa Ginoo. Obedience in small things. Pagkamatinumanon sa gagmay nga mga butang, no? Kana mga ikapulo ginagmay suro nga butang sa atong nauna pero kung masayop ta mga kapaglaom, we are not faithful ngadto sa Ginoo. Bisan pa sa mga pagmatuto nato ngadto sa atong mga kabataan, no? Pagtuman o ginagmay nga mga tulumanon, di nato mapakyas kita sa pagtuman, dili kita mahimong faithful ngadto kaniya. Patience with yourselves and others. Pagka mapailubon ngadto sa uban, sa imong kaugalingon ug ngadto sa uban, it is very important, and trust God in trials. Pagsalig ngadto sa Ginoo bisan pa sa mga pagsulay sa kinabuhi. Have you been in trials? Ako daghan mga pagsulay sa ako kinabuhi. But akong isalig ngadto sa Ginoo. Naghatag na ko kalinaw nga naman ang pagsulay nimo gamay ra kayo ikumparar sa imong Ginoo nga puwerteng dakua. Nagaingon ang Philippians chapter 1 verse 6, being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Mga kapaglaom, si Jesus Christ ang atong saligan. Let us be confident with Jesus Christ that He who has begun a good work sa atong kaugalingon will complete it until the day of Jesus Christ. Beloved church, God is not merely preparing us for heaven. He is preparing people nga ang atong kasing-kasing mahimong haom, mahimong sama
ang atong batasan mahimong sama ngadto kaniya. Jesus is coming very soon. Jesus is giving us the opportunity to prepare ourselves. Sa pag-andam sa atong kagalingon, sa pag-andam sa uban, sa haduol na niya nga pagpadayag. Og it is His longing desire, mga kapaglaom, nga sa dili pa siya mobalik, kining batasan nga iyaha, muabot sa tuwa. Ang iyang pagkamatarong, matua. Ang iyang kanang pagkamaygugmaon, matua. Ang iyang pagkamapailubon, matua. Ang iyang pagkamalumo, ang iyang pagkamaayo, pagkamatarong, mabat na nato. Samtang kita nagapaabot sa duol na niyang kapagpadayag. Magkapaglaom, try harder. Let Christ live in us, and character will be seen through us. Buhato nato ang tanan nga matugyan nato ang atong kugalingon ngadto sa Ginoo. But abide deeper. Abide in Christ. Dili ta mo biya ngadto kaniya. It is the thing that gihimo ni King Hezekiah sa iyang kinabuhi. Ang Dios nagapanalangin kaniya. Ang Dios nagpauswag sa iyang kinabuhi because Hezekiah did what was right in the sight of God. Hezekiah have faith in God, and Hezekiah abide. Wala siya, he keep on following kung unsa ang gusto sa Ginoo. Og ang panalangin nga naangkon ni Hezekiah is that the Lord prospered him wherever he goes. Mga kapaglaom, as we wait for the soon coming of Jesus Christ, let Christ live in us. Tugutan nato nga si Jesus magapuyo sa ato nga kinabuhi, and Christ will be seen through us. Try harder, but abide deeper ngadto sa ato ang Ginoo, and in that manner maangko nato ang atong goal into His likeness. If it is your desire, ninintak na sa gabion, mga kapaglaom, nga gusto ka mo, may sama kan Jesus Christ, itugyan nato ang atong kugalingon, ngadto kaniya. Ato idungo itong mga ulo alas pagampo, magampo ta. Diyos nga labing gamhanan, nga nakas trono sa kalangitan, ninintak na sa gabion, daghang salamat, O Diyos, sa pagtulunan nga imong gihatag kanamo. Wala kami mahimo, Ginoo, kung ikaw dili puno sa imong balaan na Espiritu kanamo. Dili naman namo mabatnan ang bunga sa Espiritu, gugma, kaluoy, pagidait, kalinaw, pagkalumo, ug pagkamapailubon. Nga kini nga kinaiya, imuha, apan gusto nimo nga maamo usab, samtang kami, magakinabuhi, ug nagapaabo sa dulan nimo nga pagbalik. O Dios, among gihangyo, nga ikaw magagiya kanamo. Among gihangyo, Ginoo, nga ikaw magauna kanamo. Panalangin ni ang among mga viewers, ang among mga kaigsunan, mga kapaglaom, nga ang ilang handom, O Dios, nga may sama kanimo. Aron nga kung ikaw magabalik na, kaming tanan, maandam, ug maangko namo, O Dios, ang korona sa kinabuhi, nga imong giandam kanamo sukad pas pagtukod sa kalibutan. Salamat, O Dios, ikaw nagatubag og nagadungog sa among pagkampo tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Latason ko ang dalan nga malisod, ibuhis ko ang nagkaluya kung kusog, ug sa ulahi unya ako makabaro, ug moangkon sa pagtuo dili mataro, pagkat ang isa
sa kinabuhi buktian. Kaya tumong niining ka lang, makablagan ang iyang kahayag. Ug gihalad ko ang tanang katagos, ug nangandoy nga makita ko ang imahen sa Diyos. Walay sama ang ibati, hindughan ko mag-alagad o nag-aula sa pagbalik mo. Kung wala ko na isapayan ang kasakit, kay kanunay ko nga si Jesus ang gisampit. Naampun ko na ang mga saan niya, ug ning kinabuhi siya ani-ana. Ang tuso ng tanan, bisan sa kinabuhi buktian. Kaya tumong niining ka lang, makablagan ang iyang kahayag. Ug gihalad ko ang tanang katagos, ug nangandoy nga makita ko ang imahen sa Diyos. Ang tanan, bisan sa kinabuhi buktian. Kaya tumong niining ka lang, makablagan ang iyang kahayag. Ug gihalad ko ang tanang katagos, ug nangandoy nga makita ko ang imahen sa Diyos. Ug gihalad ko ang tanang katagos, ug nangandoy nga makita ko ang imahen sa Diyos. Sa pangandoy nga makita ko ang imahen sa Diyos.